Hi! Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. And, well, andito tayo ngayon sa peaceful place na favorite kong puntahan, ang Japan. So, eto na nga. Finally, pwede ko na i-share sa inyo kung ano ang naging journey ko at kung ano ang sikreto ko. Kung bakit lagi akong nandito. So, kung napanood niyo naman sa mga previous vlogs ko, talaga nagtititingin na ako ng mga Akiya. Last year pa ako nandito. So, yung journey ko, kung hindi niyo pa napapanood, balikan niyo na lang sa aking YouTube channel. Pero today is a very special day kasi nga, nakabili na tayo ng bahay sa Japan! So, ayun. Nakabili na tayo ng bahay sa Japan. Finally, grabe. Ilang beses ako naghanap, nabigo, nasawi, na parang na feeling ko, wala na yata talaga eh. Wala na ako makikita eh. Kasi nagpunta na ako ng Tokyo, ng Osaka, kung saan-saan, nalibot ko na lahat. Para dito pala ako. Medyo malapit-lapit sa Osaka. And of course, with the help of my mother dear, ang nanay ko, na talagang sinuportahan ako, and with the help of my cousin, si Erica, at saka si Auntie Marjorie, na kasama ko ngayon. At saka ito nag-video to, na first time pumunta dito si Jella. So, ayun. So, ito yung journey ko na talagang tagal ko nang gustong gawin. Matagal ko na siyang pinlanong gawin, and sinikreto ko para hindi siya maudlot. Alam niyo naman ako, di ba? Commercial. Amin! Hindi. Nakakita ka! Kakatawa nga yun eh. Nag-vlog ako. Doon ka muna. BTS yun. Okay. So, mami, wag ka muna sumingit. So, anyways, as I was saying, matagal ko na talagang gustong gawin to. Kasi, di ba nga, marami talagang abandoned houses sa Japan. At saka, itong Japan talaga ang nakakatulong. Parang medication ko siya para sa aking mental health. Eh, number one dapat ang mental health natin, di ba? So, talagang ginawa ko siya kasi every time na nandito ako, napapansin ko na parang nagiging peaceful ako. So sabi ko, why not bili ako kasi mura lang yung bahay dito. So ang dami kong ek-ek. So galing kami ngayon sa munisipyo, nagpabukas na tayo ng tubig, ng kuryente, okay na lahat. Nagpirmahan na rin kanina. At nakuha ko na yung susa! Yeah! Princess Ducky! Finally, may bahay na tayo sa Japan. Vacation house namin to, and pwede rin ipa-Airbnb. Syempre, para kumita kahit paano, diba? Let's see, sino kayong unang magre-rent, no? So, I'm so excited and happy kasi sulit lahat ng pagod ko at puyat at lahat ng effort ko. So, ayan, hawak ko na ang beat. Hawak mo ang beat. So, punta na tayo sa bahay. Guys, nandito na tayo sa napili nating bahay, nabili nating house. Hindi siya ganun kalaki pero papakita ko sa inyo. And tara, ito na yung susi. Buksan natin. Okay. Ayaw mabuksan. Naku, may tao pala sa loob. Isa pa ulit. Epic May fail. tao tong binili mo. Ay! Teka lang, ayun na. Narinig ko na siya. Ano ba yun? Oh my God. Baka mali yung susi. Erika, ayaw. Oh my gosh. Ah, baka dalawa. Isa sa baba. Oo, pati Tapos yun. din sa taas. Oo. Diba? Ano ba to? Teka lang. Parang hindi. Ikaw na nga lang. Hindi ako marunong pa. Patulong tayo sa pinsan ko. Yan. Yung pinsan ko nag-asikaso ng lahat ng bagay for me. Mula sa tawag, sa kuryente, tubig, lahat na. Ayan! Ayan. Okay, welcome. Pasok po kayo. Tara. Ayan. Ayan. Naiihina daw si ante. So, syempre, may libre na pong tsinelas. Wow. Ayan. Ma'am, ayan, maglalagay po tayo ng slippers. Okay. So, una, big space. Ano bibili Big space, dito lalagay natin yung ating dining set. Ayan. So, may lababo. Wala pang tubig kasi kakapakabit pa lang natin kanina. Walang mga laman, syempre. Ayan. Ay, wala pa. Tapos, since mahal ang kuryente sa Japan, so nag-iisip kami kung gas na, anong tawag dun? Propane ba yun? Kalan. Kalan. Kailan ang gagamitin? May ilaw na kaya? Ay, buksan natin yung ano para maliwanag. Wala. Ayan! Ay! Finally, may ilaw na. So, may ilaw na, guys. So, ayan. May exhaust. Hindi siya ganun kalaki. Maliit lang siya, pero very homey. Kaya ako siya nagustuhan. Tsaka very clean.
So, ito, may bintana dito. Yan. na? Meron din dito. Hindi, nag-class na ako eh. Ay, baka nakabit na nga. Ako magbukas na. Ay, meron na! Guys, may tubig na! Ayan o. Ang bilis ah! Hindi nila yung gulis ko. Yan. So, grabe dito sa Japan ang bilis. Kakapunta lang namin kanina sa munisipyo para magpakabit. Ang ganda-ganda, nakabitan na. Ang bilis. Sana ganyan din sa Pinas. So, ito, yan, space. Di ba? Hindi naman siya ganun kalaki, pero yung mararamdaman mo kasi kapag nagustuhan mo eh. Yung parang nung nakita ko to, sabi ko, ito na. Napag ganun ako, sabi ko, parang ang gaan ng pakiramdam. So, ayan. Ayan. Ito yung space natin. Maliit, siguro maliit na sofa lang dito. Isang straight. Tapos dito, TV. Kung ano. Ayan. So, ano to? Hidden ano? Freezer ba to? Ante? Freezer. Totoo? Oh, pwede kong maglagay ng ano dyan. Lagyan mo ng karne tapos lagyan mo ng ice lang. Ang galing! Eh, bakit Ako nasa lupa? nakakita ng ganito. Ba't nasa sahig? Hindi, para ano nga. Hindi ano sa space. Sa space. Eh, paano mag-summer? Hindi siya lalamig. Kaya next month, summer. Okay, huwag yung sa So, Pag ano. pwede lang siya kapag winter. Winter, oo. Ang galing. Ang galing, no? Sa Japan, laging hiwalay ang toilet at saka ang paliguan. Shower room, kumbaga. So, ito yung shower. Look at the tiles. Yan, hindi ka madudulas kasi ano siya, magaspang. Tapos ito may shower. May bathtub yan. Ay! Oh my God! Ang gusto ko lang malaman kung may heater ba. Kasi hindi ko na na-check ng binili ko eh. So, ano ba i-on? Ay, sira. Ay! May heater! May heater siya. May heater siya. Diyan ka muna. So, ito naman yung isang CR. May ano ka dito sa... Ito yung flush niya. Ano to? Ayan. Secret touch. Ito yung bidet. Parang sira yung bidet. Ano no? Kailangan palitan yung bidet kasi sira. to, yung... Halimbawa, maglagay ka ng karne, lagyan mo ng ice. So, itong bathroom natin guys, alam niyo yung mga uso dito sa Japan na hindi nila maiwan yung bathroom kasi yung upuan nila mainit tapos yung may mga pindutan na panghugas ng puwet. Pag nakaluwag-luwag tayo, yun ang papalit natin dito kasi medyo mahal yun kapag binili. Pero yun talaga yung ano, parang tatak na nasa Japan ka kapag meron kang toilet na gano'n. Pero for now, okay naman to as long as may flash. So, ayun lang. Tapos ito, maglalagay tayo dito ng maliit na cabinet. Kasi 'di ba dito sa Japan, kailangan hinuhubad talaga ang mga sapatos kasi very clean sila. Gusto nila malinis talaga. So, ayun lang. Kaya tayo sa taas. Tara. So, welcome to our second floor. So, ayan siya. Pasok po. Meron po tayong napakalaking, pwede kang matulog, napakalaking cabinet. O, di ba? Ang laki. Laki ng cabinet tuloy. Dito rin pwede rin humiga, oh. Kasya na ako dito sa ilalim eh. Kasi pala tago dyan. Kaya nga. So anyways, ayan, may malaking cabinet. Tapos, may malaking kapitbahay. Bintana. So, ayan, may screen na din siya. Ayan. Tapos, okay, syempre may isa pang room. Pero sa kabila. Pwedeng open to, pwede rin isara. So, para matipid sa kuryente, feeling ko lagi ito naka-open para isang aircon na lang, tsaka heater. So, ayan, pasok. Ito yung second room. May napakalaki ulit na cabinet. Ayan, laking cabinet. And then, may malaki ulit na bintana. Actually, itong bintana ito pwede siyang buksan. So, buksan natin siya. Paano ba? Ayun. Kaya ko kaya? Kaya mo yan, bahay mo yan. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya. Huwag na pala. Kailangan ko ng tulong ni Erica. Ayan. So, may kailangan ng cortina dito. Ayan. So, ito yung area niya. Maliit lang naman siya, guys, pero yun nga, okay siya. At may ang tawag dito, ito yung tatami, ano eh. Oo, yung mat Tatami. na pang hapon. Oo. Na pwede ka na rin maglagay ng kutsyon or maliit na kama, ganyan. Okay, so nabuksan na natin. So, kung gusto mo ng view, ito siya. Ang ganda ng view. Look at the view. Ayan. Tignan nyo guys.
Ayan yung mga kapitbahay natin. Tahimik sila. Mga uwak ang kasama. Ang kasama. So, ayun. Yun lang, guys. So, I'm so happy. Happy. Dahil natupad ko yung pangarap kong makabili ng bahay dito sa Japan. As in. So, tara, baba tayo. So, ang heater pala dito, syempre alam niyo na pag winter sa Japan, ang hirap, di ba? So, kailangan may heater talaga kayo. Nakakonect pala siya sa gas. So, ito yung next na assignment natin na tatawagan para magkaroon. Basta connected siya. So, ano naman to? Wala, ilaw lang. Ilaw lang. Ito, ano to? Ano ba ibig sabihin yan, ante? Ibig sabihin, Wala lang. may tao dyan. Ibig sabihin. Iilaw? Ah, okay. So, tingnan natin kung may laman yung mailbox natin. Meron. Love letter. Love letter. Dear Cara. Wow. So, ayan. Yan siya. May maliit siya na space dito sa gilid. Ang gripo. Hi, may neighbor na ako. Hello! Hi! Neighbor na ako. May lumapit na rin kaninang dalawang babae. Ito yung sampayan natin, guys. Ang cute, oh. May dalawang hanger na free. Ayan. So, dito ilalagay yung washing machine siguro. Ayan. So, bukas lilinisin namin to kasi may mga ganyan. Tatanggal naman din. Pero sabi ng pinsan ko, may bahay doon ng bubuyog kaya tatanggalin natin yan tomorrow. So, strolling the area na kami. May mga malapit na coffee shops malapit dito. Mga 3 minutes away. Tapos yung parang Lawson or 7-Eleven, nasa mga 5 to 7 minutes away. Ayun. So, libot-libutin muna namin. So, ako naman yung magdadrive. Kailangan ko na itong practicein. Kasi dito sa Japan, ano eh, left-handed ba? Oo, sa right yung manubela. Tandaan is dapat andito lang ako sa left side. Ang liit ng kalsada. OMG. Buti na lang wala akong kaano. Nakakapanibago pala kapag ano, nasanay ka na sa right. Kaya baka makalimutan mo. Kaya nga. Napunta ako sa kabila, kasalubong ko yung mga sasakyan. Ah, talaga? Oo, nangyari sa akin yan. Sabi, bakit kasalubong ko mga sasakyan pa lang sa kabila na ako ng line? Hirap na driving 101. Practice. Strolling around the area. Yung brake lock. Op. Ay, may kasalubong! Kaya Oh my God. ate. Kaya mo No. Kaya tumingin ka sa side mirror para tingnan mo kung pasok yung gilid Basta sa... makikita Oo mo nga yung pala. line sa gilid. Diba? Sa gilid, oo nga. Kalimutan ko ito. Pinapauna tayo. Shit, ito ang lesson. Pinapauna ka na. Talagang gumilit na siya, oh. Hindi siya na lang kaya yung mauna. Huminto na siya for you, oh. O, tabi ka lang dito. Paunahin mo. Okay, kinaya ko. Yes! Kinaya ko ang unang challenge. Yung totoo, te. Ito. Baliktad din. Okay. Te, go. Naka-go siya.
Signal ka, te. Ito lang mo kay Ate Cara mo yung ano, yung nakasulat sa kalsada. Ang ibig sabihin tuman. Stop. Yan, nakakabisado mo na. Okay. Kaya mo yan. Tahan lang ayan. Pantay-pantay nga lang yung size ng mga sasakyan dito eh. Maliit lang. Mas ang hirap naman sa Pilipinas Sa bagay, oo nga. At least dito, okay na to. Kesa doon. Kailan kaya tayo makakalabas sa highway? Pag tumunog yung sasakyan, ibig sabihin in danger ka, kaya ingat. Wala kayo kung ano, kailangan yung may ticket. Nasa highway na siya. Okay lang. Kaso nga dito. Kaya. Kaya. Iba talaga pag may sasakyan ito, komportable Oo. ka. Kahit saan ka Kasi yung train mo eh. Kaya kailangan bumili. Sasakyan lang, bili mong bagong Bumili. Sasakyan lang, bili mong bagong umaga pa lang. Plano na Kaya. Hindi na sayang pa yung 2,500 Sa taxi. Ano? So, nakapag-drive na tayo at nag-stop over tayo dito sa WeCars kasi magta-try tayong magtingin ng mga murang kotse. Alam nyo dito sa Japan guys, sobrang mura ng kotse. Parang sa 20,000 pesos magkakaroon ka na eh. Pero yung pinakamaliit lang yun tsaka pinakamura. At same with the houses. So, actually, nung pinagpilian ko, kasi di ba nagpapagawa tayo ng farm. So, nung pinagpilian ko kung saan ako bibili ng bahay, kung dito sa Manila or sa Japan, nahirapan ako kasi syempre yung budget natin hindi naman ganun kalaki, alam mo yun. So sabi ko, ano kaya, sa Manila o sa Japan? Eh sabi ko, may farm naman ako, nagpapagawa na ako ng house doon. So try ko naman sa Japan kasi nga, yun yung healing piece ko eh. So, tsaka mas mura. At tsaka mas mura talaga siya. Kaya sabi ko, sige, din tayo sa mas mura. Tapos plus, nagagamot pa ako sa aking mental state of mind na hindi okay. So, ayun. So, kaya, dito ako, bumili talaga. So, samahan niyo ako today. Maglilibot-libot kami muna dito at titingin-tingin since mahaba pa naman yung oras natin. O, tingnan niyo kung gaano kamura. 'Di ba? Ito, para nasa mga 200,000. Hindi natin kaya pa. Magtipid muna tayo. Ito pink ko. 44. So, nasa magkano siya? Okay guys, so andito naman tayo. Paikot-ikot lang sa area. Pinifeel ko na yung moment na taga dito ako. So, andito tayo sa 100 store. Yung 100 lang lahat ng paninda. 100 yen. So, nakaikot-ikot na tayo. Nakapag-practice na rin ako mag-drive. Sobrang laking adjustment kasi from kaliwa to kanan. Tsaka yung mga pindutan. But anyways, ayun lang. Thank you for watching this vlog. Sana nag-enjoy kayo. Siguro next na video after this is yung mga gamit. Kasi bukas mamimili naman tayo ng mga gamit. So samahan niyo ako sa aking journey dito sa Japan! Cheers! Yes! Finally, tapos na ang paghahanap. Celebration! Tapos na yung paghahanap natin na matagal. Malapit ko na makabisado yung buong Japan eh. Mula Tokyo, Chiba, Saitama, lahat! Ota City, Hiroshima, hindi, Hiroshima tuloy. Ano pala? Yokohama, Kamakura, Kanagawa, naligot naman yun. So, ang ending, I'm back to where it started. Kasi actually, dito talaga sa lugar na to, last year, unang-una kaming naghanap, di ba? Dito sa Wakayama. So, sabi ko, pag di talaga umubra sa Tokyo, akala ko na wala ng pag-asa. Kaya sabi ko, pag di talaga umubra dito, mukhang wala na talaga akong mabibili. Sabi ko, last na talaga, babalik ako sa, kung saan ako nagsimula, sa Wakayama. And then, sabi ko, ito nga, para nga dito ako sa lugar na to. Kaya kung para sa'yo, para sa'yo. Yes. Kain tayo, guys.